ano na, kumbaga yung perwisyong inihatid mo sa sambayan ng Pilipino, talagang sobra-sobra na. Ika nga, kota ka na pagdating sa pamimirwisyo sa sambayan ng Pilipino. Dito na naman tayo. Kaya ang tawag dito kay Manny Pacquiao, yan. Yan ang tinatawag nilang kain suka. Pagkatapos niyang binanat-banata noong 2022 presidential election, ngayon nagpapa-endorse ho siya. Ganyan ho katindi yang si Manny Pacquiao. Nagpapakapolitiko, pero itong panahon na to, hindi na ho kagaya ito nung mga nakalipas na eleksyon. Noong panahon ni Panot, panahon ni Gloria, iba na ho ito. Kung dati pagka naging political butterfly kayo, nagpapunta kayo kung saan sa ang partido, ganun-ganun na lang tatanggapin ng mga Pilipino. Hindi na ho ngayon. Manny Pacquiao, isa ka pa. Ano mo na lang, pagandahin mo na lang yung legasiya mo sa pagboboxing. Pero pagiging politiko, naku, manahimik ka pagdating sa public service, trapo ka pa sa trapo, Manny Pacquiao. Isa ho yang si Leni Robredo, Leni Robredo sa mga binanata ni Manny Pacquiao nung nagdaang eleksyon. Kasi meron ka pa nalalamang palutang-lutang, magpapa-endorso ka rin pala, di ba? Yan ho sila ngayon. Kaya kung ako sa'yo, Benno Rabalos, mag-isip-isip ka na. Sa tingin ko, talagang pinagpaplanuhan ka na ng mga kasama mo dyan. Ito, dilawan yan. Kiko Bam Aquino ang boboto niyang mga na yan, mga dilaw na yan, yung si Leni Robredo. Ngayon, nagpa-endorso yung isa sa mga kasama niyo dyan sa alyansa. Mag-isip-isip kayo kung sinong ilalaglag ng mga dilawan dyan sa pag-endorso nitong si Leni Robredo kay Manny Pacquiao. Mabilis ang lang ho tayo, update lang ho tayo. Ang dami nangyayari ngayon sa social media. Medyo nabibisi ho tayo ngayon. Dami natin inaasikaso. Kaya ito pa lang ho ang first upload natin kasi busy lang ho talaga. Pagkatapos ho ng mga inaasikaso natin, direktang bakbakan na naman ho tayo. Eto, si Alonto Adjong, ano to? Sasabihin niya fake news. Sasabihin niya nag-print sila ng kung ano-ano tapos linagyan nilang si Alonto Adjong. Eto, nagtatanong tayo, si Alonto Adjong. Ito ba yung galing ho ba ito doon sa 7-7 scheme na tinutukoy nitong si Mayor Benji Magalong? Kanino ba galing tong perang di umano merong nakaipit na pangalan nyo kasi pagkakatupi parang kasi makikita nyo naman ho yan kung ipinatong lang. Base sa ating nakikita yung pagkakatupi ng papel talagang parang galing sa isang lalagyan si Alonto Adjong. Ano to, Comelec? Hindi niya iimbestigahan to? Hindi niya iimbestigahan to. Ay, sa bagay, kaalyado nga pala ni Tambay ang si Alonto Adjong. Kaya as much as possible, manalo yung mga kandidato na yan itong walang iyang administrasyon na to. Rekta na ho tayo dito kay Ma'am Pinky Web, isa sa ating pinaka-iniidolo na news anchor. Yan. Maganda na, mahusay pa. Palakpakan ho natin ito si Ma'am Pinky Web. Ano ho yan? Galing ho sa mega love shoutout yan sa Videonario News Channel. Palakpakan. Matindi ho itong na to. Itong kanilang kanilang interview na to. Panoorin ho natin to. Rodrigo Duterte's arrest apparently influencing voters' preferences for the senatorial race. The latest Social Weather Stations or SWS survey, however, reveals 9 administration bets will likely win the senatorial elections. Even critics noticed Vice President Sara Duterte's change in strategy by previous non-endorsement of candidates to public show of support to possible senatorial judges in her upcoming impeachment trial in July. With father and daughter facing their own trials, will the administration still get the upper hand in the upcoming polls? Let's get on point with political strategist Lito Banayo. He joins us here. Nako. Para sa mga taga Malacanang, panoorin nyo ho itong interview na to. Kaya kumbaga, ito ho talaga ang imahe ng politika ngayong mga panahon na to. Ito ho ang landscape ng politika sa Pilipinas, kung anong nangyayari dito sa magkabilang kampo na to, sa kampo nitong si PRRD, kampo nitong si Bangag, kampo ng mga Pinklawan. At dapat ang pinaka talaga manood dito sa video na to, itong si Claire Castro, para alam niya kung paano niya ipuposisyon ang kanyang sarili sa kanyang mga statements sa social media, sa kanyang mga interview, kasi medyo palsipikado yung mga atake niya
ang dami ho talagang nalalabuan sa mga banat nitong si Claire Castro. Sa pilit ho niyang pagtatanggol sa administration nitong si Marcos Jr., lalo lang hong nababaon sa kahihiyan itong si Marcos Jr. In the studio. Sir Lito, good to have you. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din, Pinky. It's an honor to be in your program that launched a senatorial inquiry into the rendition of former President Duterte. Okay, so we're talking about that interview with the DILG secretary. I want to first talk about Tama. Noong tinanong-tanong niya itong si John Vic Remulla kaysa yabang-yabang ni John Vic, di ba? Diyan nga ho yung ano na yan, yung on point na yan kay John Vic Remulla. Sa tingin ko, si John Vic ayaw na niyang makita itong si Ma'am Pinky. Ayaw na niya magpa-interview dyan. Kasi iba, sa totoo lang ha, maraming mga angkor na pagka nagtanong, alam na alam mong kargado na sila. Kagaya nung iba dyan, yung mga taga-ABS. Alam na meron talagang karga yung mga tanong nila. Pero ito, may karga, kaso sabay niyang hahagurin yung magkabilang panig ng issue na napag-uusapan. Hindi lang yung tipong one-sided yung kagaya sa ABS tsaka yung sa GMA, di ba? Napaka one-sided pagka nagtanong. Laging pabor lang kay Marcos Jr. Kaya yan yung nangyayari dun sa pinapaboran nila. Lagapak ang approval at trust rating. the overall picture here. Looking at the trust and performance rating of President Bongbong Marcos, this was, of course, this was released last week. This is the Pulse Asia survey conducted March 23 to 29. That's about more or less 2 weeks after the arrest of the former president. Approval rating and trust rating of President Bongbong Marcos down by 17 points from 42 to 25 approval, and trust likewise 42 to 45. In contrast, isasama ko na po to, Sir Lito, VP Sara's approval up 52 to 59, and trust 53 to 61. Overall picture, why did this happen? You will notice, even in the early Clear, makinig ka ha. Ito, political strategist to. Yung alam nito, hindi ho natin alam. Yung alam nito, karamihan sa ating mga kababayan hindi alam. Kaya intindihin ho natin na maigi kung anong pinanggagalingan ng sambayan ng Pilipino. Bakit umalagwa ng napakataas ang approval at trust rating? Hindi naman umalagwa. Ibig sabihin na natili ng napakataas ang approval at trust rating ni VP Sara. Habang yung naninira sa kanya, yung gusto magpa-imbit sa kanya, lagapak. As in 25%, dinaig pa ho yang si Gloria Macapagal Arroyo, 30% pa naman siya nung magkaparehas na panahon, di ba? Oy Claire Castro, makinig ka ha. Hindi yung puro ka fake news at tatay digong lang ang bira ka kasi ng bira, hindi ka nakikinig sa mga eksperto. earlier surveys, no, both were going down. And BBM's numbers are going down a bit faster than Sara's numbers. But when the incident in The Hague, when they surrendered President Duterte to the ICC, there was a big drop in the 17-point drop, no, down to 25%, while Sara got a windfall from that. No? So yung nawala kay BBM, mukhang nag-migrate kay Sara out of sympathy. Now, I was also surprised by those numbers. So I looked at previous Pulse Asia numbers, and they showed that President, in the same period, March 2025 versus Duterte's March 2019 versus Pinoy's February 2013 and Arroyo's March 2007. Okay. Puro midterm elections ito, no? Okay, Marcos sa inyo, is down to 25%, but Duterte was 87% during that period. Yeah. Aquino was 68%, also quite para high. makita nyo rin pinag-uusapan GMA was 30%. So I was surprised at that. I always thought GMA was always the lowest, no, among all presidents. But tinalo pa niya sa 30% versus 25%. So this is really public sentiment. This is a show of emotion, no? And one must remember that the average Malinaw ha, kung nakikinig tong si Claire Castro, public sentiment, public emotion. Yan ho ang pinanghuhugutan ng ating mga kababayan. Siguro, nalulungkot yung mga kababayan natin. Bakit nung panahon ni Digong medyo okay na, bigla ganito na naman.
O bakit ganito na bang kultura natin sa Pilipinas? 80 years old na lolo, ipapadala sa The Hague, Netherlands. Pero naman tayong korte dito. Di ba? Yung mga ganong klaseng sentimiento, ayaw hong tanggapin ng Malacanang. Kasi pagka hindi nyo inaccept na mayroong problema, kailanman hindi nyo yan masusolusyonan. Ganun lang ho kasimple ang buhay. Pagka may problema, tanggapin mo sa sarili mo na mayroong problema. Huwag mo ipagpilitan na pinapalaki nila yung ulo nila na kesyo, ano yan, fake news yan, aapektuhan sila ng fake news. Baka yan yung mga hindi nakakatanggap ng, hindi nakakarating sa kanilang programa ng pamahalaan. Ganun sila eh. Laging nag-aanap po sila ng, yung masisisi. Naghanap po sila ng masisisi. Si dating Pangulo Rodrigo Duterte, kesyo puro fake news naglalabas, ang ganun ho. Pero doon sa ginagawa nilang approach doon sa mga problema natin, hindi ho nila sinisiyasat, hindi ho nila ina-assess epektibo ba to, gumagana ba tong pamimigay ng ayuda, bumababa na ba ang presyo ng mga pangunahing bilhin, kasi yun araw-araw hindi kailangan yun ng fake news. Pupunta ka ng tindahan, bibili ka ng pagkain, o lalabas ka sa karsada, makikita mo yung laganap ng illegal na droga. Yun hindi ho kailangan ng fake news yun. Yun ang realidad na araw-araw na sinasagupan ng mga ordinaryong Pilipino sa palengke at karsada. Yun. Hindi kailangan ng tawag dito, hindi kailangan ng social media. Yun sa ayot sa gusto ng ating mga kababayan, makikita ho nila yan. Kaya mga propaganda sa social media, hindi uubra yan. Filipino voter Matawag sa atin. Sino votes yan? according to his emotions, according to his sentiments, no? Or in the absence of such, according to the popularity of the individual candidate, no? So meron talagang resentment against the present government. Now, yung slow drop before, yung dati, baba ng baba, could be linked to inflation, high unemployment, the usual economic factors, the quality of life, no, and the cost of living. But itong nangyari sa The Hague, itong nangyari sa ICC, biglang yung resentment na yon umakyat to anger against the government. And that is the result. So if this survey was taken, you think prior to the arrest and turnover of the president, we're not going to see this big a drop in the president's trust and performance yes. ratings. That's what you're saying. Yes. Dahil nangyari po definitely. Naku, yari kayo dyan. Minadali ho nila tipong, hindi ko alam, siguro habang nagsisesyon sila, padala na natin sa may pagkakataon na, nasa na si Tatay Digong, nasa Hong Kong na, hulihin na natin, minadali ho nila, minadali rin ho silang sinuka ng sambayan ng Pilipino. Ayan mga kababayan. Ang 25% na yan maliwanag pa ho sa sikat ng araw na meron talagang problema sa mga polisiya ng pamahalaan. Meron hong problema dyan sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Naiintindihan ng ating mga kababayan na meron tayong korteng gumagana dito. Bakit pa natin kailangan ipadala ang ating kababayan dyan sa banyagang korte na yan para sila maglitis dito kay Tatay Digong. Naiintindihan ho yun ng ating mga kababayan. Kaya yan ho ang resulta ng approval at trust rating nitong si Marcos Jr. Magagawa na, ganyan talaga ang buhay, bangag. Puro kasi pagbabangag ngayon pagka meron siyang interview o meron siyang speech sa media, sa labas, di ba? Ano ho siya ngayon, yung pinipilit ho niyang maging masaya, pero kitang-kita ho natin sa kanyang mata ang kalungkutan, no? Nakikita ho natin yung yung pagdurugo ng puso niya, diyan sa ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ho talaga popular. Kaya kung ako sa iyo, Marcos Jr., para makabawi-bawi ka, susunod na asikasuhin mo na yan kung paano maipababalik dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit na magmukha kang tanga, gawin niyo ho yun. Kahit pa paano maiibsan ang galit ng sambayan ng Pilipino dyan sa mga kabangagang naiisip nyo. Yun lang naman ho yun. Kung balik ni Marcos Jr. dito si Tatay Digong, kasalanan din naman nila yan. Inayos lang nila yung ginawa nilang problema. Wala na ho tayong pag-uusapan doon. Pero yun ho ay siya katibayan na itong mga Marcos na to hindi dapat pagkatiwalaan. Yung pagkakaluluho nila
sarili nilang kalahi para lamang ma-eliminate yung mga posibleng makalaban nila sa politika. Kaya ho nilang gumawa ng mga kung ano-anong mga aligasyon, kwento, ha? Diyan sa House of Representatives para ma-impeach itong si VP Sara. O, ganyan ho sila karumi maglaro ng politika. Kaya kung sa mga susunod na panahon, ayaw nyo na ho makakita ng ganitong klaseng pamumulitika, simple lang ho yan. Iboto ho natin itong 10 kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Again, 10 ho yan. Merong dahilan kung bakit pinili yung mga individual na yan na mapasama sa listahan. Hindi naman ho pwede basta-basta mapasama dyan. Ika nga maraming, siguro malamang marami hong ligaw kay Tatay Digong, marami hong nagpunta sa Davao para sumali dyan sa lineup na yan, pero hindi ho sila napagbigyan. Kayo ba namang magre-retiro na lang kayo, matatapos na lang termino nyo, 87% pa. Nasa line of 8 pa ang approval at trust rating nyo. Kaya yung mga nasa alyansa, marami hong nangangarap sa mga yan na sana nandito sila sa listahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito 2 weeks ang sinasabi nyo, ito yung naging sentimiento Ito yung, ng publiko. Let's say that the President is obviously still doing his job, as mentioned a while ago by the Undersecretary Claire Castro. She was basically saying that the President remains unbothered by this because he continues to do his work. Nako. Do you think that the President should be unbothered by this, or should he be bothered by this? Bothered to the point that he should do something about it? Yes, definitely. He should be bothered. No? I mean, Nako. I think, alam mo, yung whistling in the dark yung kay Undersecretary Claire Castro na yun, no? Nako. The truth is he must be bothered. And even his senatorial candidates are bothered by this, no? Because Oy, kailangan daw mabahala. Kailangan mabagabag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas diyan sa mga numero na yan. Kaya yung sinasabi nitong si Claire Castro na hindi nababahala, hindi nababagabag ang presidente diyan sa mga numero na yan, yun ho salita ng mga bangag. Salita ho ng mga addictus benedictus. Bakit kanyo? Dahil sa sobrang confident nila, akala nila lahat ng ginagawa nila ay gusto ng sambayan ng Pilipino. Akala nyo ba pagka narinig tayo nitong si Marcos Jr., maniniwala siya sa atin? Sa bagay, hindi siya maniniwala kasi nasa kampo tayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Halimbawa, hindi ho tayo partisan. Sinasabi ho natin ito na kailangan niyang mabahala, mabagabag. O kahit dito kay Sir, dito sa political strategies na to. Halimbawa, narinig niya mga sinabi niya. Akala niyo ho ba maniniwala siya dito kay Sir? Hindi ho. Kasi yung confidence level ng mga bangag, ibang klase ho. Yung self-confidence nila, akala mo lahat na sinasabi nila pinapaniwalaan ng ating mga kababayan. Akala niya pagka nagsalita siya, pansin niyo ba yon? Pagka meron siyang speech sa labas, pagka nagsalita siya, confident siya. Akala mo talagang napapaliwanag niya na maigi yung mga sinasabi niya. Nasa utak lang niya ho yun. Kumbaga nasa utak lang niya na, ay, naiintindihan ako ng mga kinakausap ko. Nagpanakpakan sila. Bilib na bilib sila sa akin. Nasa utak niya ho yun. Pero yung tunay na sentimiento ng ating mga kababayan doon sa mga sinabi niya, sa mga naging aksyon niya, kung sakaling sasalungatin yon, hindi niya pa rin ho paniniwalaan. Ganun ho katindi ang mga bangag na yan. Kahit ilang eksperto pa magsabi sa kanya na, oy, trabahuhin mo yung approval at trust rating mo na yan kasi yung Pulse Asia na yan, maraming sumusunod dyan sa survey na yan. Ayusin niyo yan. Pero sa tingin mo natin natrabaho na nila yung na yan. Yung Pulse Asia na yan. Sa susunod magiging 26 na yan, malamang sa malamang, ha? Yan ang problema sa mga bangag. Kaya kung meron kayong kabag-anak na nagbabangag, pagka sinabi niyo, huwag ka magbangag, delikado yan, masisira buhay mo dyan, di ba gaganunin mo? Meron na kung yan sa utak nila na hindi naman masama yan. Kumbaga, sabi nga ni Marvel, nagpapakaba lang ng oras. Hindi masama yan. Feel ko nga ang tali-talino ko pagka gumagamit ako nito. Ganyan sila eh. Pero hindi po tayo gumamit yan. Hindi po tayo gumamit yan. Nag-smoke ko tayo, nag-iinom ko tayo, pero yan hindi po tayo gumamit yung substance na yan. Ngayon, kahit anong pilit mo, kahit anong halimbawa mo sa kanila na mababaliw sila, masisira buhay na dyan, hindi naman maniniwala yung mga bangag na yan. Lalo na kung presidente pa, di ba? Naku, lahat na lang ng lahat ng resources nasa kanila. Kaya kahit na magbangag sila na magbangag, naku,
It really impacts on their winnability in these midterm elections. Now, the question is, what can you do in 3 weeks? No? What can you change the price of rice in 3 weeks? Naku, No? Can you change the price of pork and all other food commodities in 3 weeks? No? This has been, in fairness to him, it's not only because of him. It's been a result of neglect of the agricultural sector for far too long. Pero ngayon sa From kanya, previous administrations. from previous administrations, no? Pagkatapos ngayon sa kanya, sinalo niya, Sa and kanya then ano ho yan, totoo ho yan. Kahit nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dyan na lang ho sa National Irrigation Authority. Yan na lang patubig ho. Diba? Ang laki ho ng problema natin dyan. Ano sila, abono sila ng abono, wala ka namang patubig. Doon pa lang ho sa patubig, ang laking ginhawa na nun pagka inaayos eh. Yung irrigation sa buong Pilipinas. Yun pa lang ho, talagang napabayaan. Hindi ho tayo dito na ika nga dahil dating Pangulong Rodrigo Duterte naging administration. Pero yung effort ng nagdang administration, mas okay naman kaysa sa ginagawa nitong si Marcos Jr. Pagdating sa agrikultura. Yun ang atin dito. Hindi naging sapat, hindi gumanda ang estado ng agrikultura sa ating bansa nung panahon ni Tatay Digong. Pero di hamak ko na mas okay naman dito sa administrasyon ni Marcos Jr. naging agriculture secretary pa siya, wala namang nagawa nung panahon na Naku. agriculture secretary siya. Yari ka It dyan. has become too complex an issue. It's not easy to solve. But I still question that 17% drop. I know you had given me reasons for that. Pero ang laki ho kasi nung 17% eh. Hindi, kasi meron ng tampo, sabihin natin, meron ng resentment ang tao dahil nga the quality of life has really gone down, no? What we call the middle class are now part of the new poor, no? Nako. Because you can hardly afford it with the wages that they are getting, no? And the prices that they have to cope up with, no? Pati kuryente, pati lahat, no? Lahat ng utilities. So, meron na talagang simmering na galit. Pero pumutok itong kay Duterte na ito, yun, nagkumbulsyon na, so to speak. Could it also be the proliferation, they say, of fake news? That's what, again, Undersecretary Castro was saying. We have that statement made by the Undersecretary earlier today. Let's listen. Lang po yung sinabi niya, 2,400, does this represent the 100+ million Filipinos? But we all know that in every survey, it's really just 2,400 more or less, plus and 3 minus marginal error. Ganun naman ho ang ating That is the nakasanayan usual na po. response of those who are not happy about the survey results, no? But we know better, no? We should know better. I can forgive her. She's a lawyer. She's not an economist or a statistician. Let's go to her second point. Ibig sabihin, ano lang, yung kumbaga mabilis na sagot dito kay Claire Castro nitong si Sir. Ano niya na, pagbigyan niyo na, hindi niya alam ang kanya sinasabi. Yun lang naman ho yun. Hindi niya alam ang kanya sinasabi. Hindi siya ekonomista, hindi siya abogado siya, ika nga. Pagbigyan nyo na. Di niya alam. Kaya kung ano man nasabihin ni Claire Castro o maging tugon niya sa mga maglalabas ng serbis sa mga susunod na panahon, dahil ho yan sa kadahilanan na hindi naman ho niya alam ang kanya sinasabi. Pagdating sa statistic, pagdating sa ekonomiya, wala ho siyang alam doon. Ang alam lang niya, atakihin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang ho. The proliferation of fake news. But both sides naman yung fake news, eh. Di ba? I mean, both sides have their armies of trolls. One has the DDS, one has the Marcos loyalists. Kanya-kanyang ano yan, eh. They're just tit for tat. You don't think one is more powerful than the other? Or one Fake is more news. supported by Kasi compared to the other? this is an election is always a situation where bad news sells more than good news, no? Criticisms are more listened to than achievements, Nice. so-called achievements. Laging So lahat tayo niyan natututo. Natututo ho tayo. Ayos. ganyan yan. That's why I was perplexed at the reaction in some of the talk shows, some of them also here in Billionario, where some of the so-called political analysts or pundits were saying, bakit daw yung para medyo dystopian na ad ni Aimee and Sara yung itim,
bakit daw, it's too negative. Trabaho ng opposition maging negative eh. Hindi naman trabaho ng opposition magbigay ng hope. Ang trabaho ng opposition is precisely ipamukha doon sa mga botante na napakasama ng kondisyon ng buhay natin Basically, ngayon. to criticize the present administration. Oo, So now that you've Ang galing, ang galing, ang galing. Ang galing nitong si Sir. Bigla nating na-realize na noong panahon din naman ni Tatay Digong ang daming ipinapakalat na mga fake news, yung mga kritisismo laban sa nagdaang administrasyon. Paano nila sinugpo ito? Sinugpo ba nila sa pamamagitan ng mga vlogger? Kumbaga, kinontra ba nila yung mga argumento naman ng mga naninira kay Tatay Digong gamit yung mga kung sino-sino mga vlogger diyan? Hindi ho. Kumbaga, ang pinanlaban nila doon sa mga kritisismo at paninira nitong mga Pinklawan, mga makakaliwa, yang si Trililing, yang ayaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinakitaan ho sila ng resulta. Kaya, yun ho ay isang katibayan na kailanman hindi mo masisiraan ang isang leader na kung saan merong output. Ngayon, ang isang leader kahit hindi mo siraan, kung yan walang output, magsi-self-destruct siyang mag-isa niya. Ganon ho yun mga kababayan. Natututo tayo dito kay Sir. Dapat ito pala lagi pinapakinggan natin. Mas siya, kumbaga, kung si Claire Castro kasi sa totoo lang, wala kang matututunan doon eh. Di ba? Pwede nung kumpara eh. Panahon ni Tatay Digong, hindi mo na, kalaban ho buong mainstream media, international media, nandyan ho sila sabay-sabay na bumibira kay Tatay Digong. Bakit? Nagbitiw siya, natapos ang kanyang termino, meron pa rin siyang napakataas at approval rating. Anong kontra-argumento niya doon sa mga naninira sa kanya? Resulta! Pambihira, galing talaga ni Tatay Digong. Idol! Ha? Ito, hindi mo na nga kailangan siraan eh. Pag-usapan mo lang yung mga nangyayari sa Pilipinas. Ikwento lang ho natin sa ating mga kababayan kung ano yung totoong nangyayari. Hindi paninira, kumbaga yun yung realidad. Yun yung nararanasan ng ating mga kababayan. Mega love shoutout ho muna dito kay Sir Jordan Cabico, dito kay Sir Raymond Federico Picar, Sir Raymond Federico Picar, at dito kay Girls Talk. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mabuhay ho kayo. Sino pa ba nandito? Ito pa ho, mega love shoutout na ho natin to. Baka matambakan na naman ho tayo. Itong si Lucy de la Cruz, mega love shoutout. Dito kay Mane Malalis. Mega love shoutout. Tuloy natin. talked about that, ano ho bang epekto nun, yung pag-endorse ni VP Sara kay presidential sister, Senator Amy Marcos? Yeah, when I saw that ad and the endorsement of VP Sara to Senator Amy, I looked at the Pulse Asia survey, but I looked at the results in every region. No? Hinimay ko bawat region. From Region 1, CAR, lahat yan, all the way to BARM. Okay, looking at Amy, she's number 1 in the Ilocos region. Still, no? That means Ilocos, CAR, and Region 2. And that is 11% of the national vote. No? Then, because of that, she's doing number 9 in Balance Luzon. No? But she's doing number 8, surprisingly, in NCR. No? NCR, nag-number 8 siya. Probably because she was in the news quite often because of the hearings, and prior to that, yung budget, mga tira niya doon sa 2025 budget. But in the Visayas, she's down to 20. Baba. Nako. And in Mindanao, she's down to 24. No? So talagang dun ang problema niya, Mindanao, Visayas. So, if the Sara Did you say, can you endorsement, that 20 and 28? Visayas is 20 and 20 20 sa Visayas, 24 sa 24. Mindanao. No? That's the ranking. No? Now, if the Sara endorsement, no, is able to turn that around and puts her in the miski 11 or 12, panalo siya. Ang laki ng Ang laki na iaangat niya. Because Mindanao is 24% of the vote. The Visayas is 20%, of which more than half, 10.5%, is Cebuano speaking. Yun ang baluarte ni Duterte. That was how I was able to convince then Mayor Duterte to run for president. I went to Davao, no, and in the presence of Sani Dominguez, Bingbong Medialdea,
Bongo, of course, and Speaker Alvarez, Congressman Alvarez pa nun. I showed him the map and I said, you're the only candidate who can speak for the Bisaya nation. That's 1/3 of the vote. And I'm not counting the Bisaya in Metro Manila and other parts of the country. Yung kalaban mo lahat taga Luzon or kaya si Marcos Ilonggo, no? Ano yan kumbaga, yung nangyari ho nun bigla ho yung pagbulusok nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Nag-umpisa ho siya sa baba, talagang umakyat ho siya ng umakyat hanggang nakita na ng mga kalaban niya na matatalo sila. Pero ang balita ho nun, base dito sa sinasabi nitong si Sir, 1/3 yung mga yung mga talagang solidong boboto kay Tatay Digong. Pero at 16 million lang ho ang na record. Ibig sabihin malaki ho talaga yung dayaan na nangyari. Kaso natakot na lang ho sila sa daluyong ng mga botante ng mga panahon na yon na pagkaya dinaya nyo, may kaalalagyan kayo, magkakagulo Pilipinas. Ganun no mensahe. Ngayon, sana yung yung mensahe sa COMELEC na yan dito sa ating 10 kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Natin? Suportahan natin. Marami pa hong oras. Huwag niyong isipin na April 24 na tayo. Na yan, masyado ng gitgitan ng laban. Talagang pukpukan na. Ika nga. Tuloy-tuloy lang ho tayo mga kababayan. Basta Duterte, straight vote Duterte ho tayo. Ayan na yung dalawa, ang pagtalunan niyo kasi yung gusto yung boto. Gusto yung boto yung mangga, bahala kayo doon. Wala na ano magagawa natin kung sa lahat ng pamubudol na ginawa niya, gusto niyo pa rin siya iboto. Nasa sa inyo yun. Ibig sabihin, hindi pa rin ho kayo namulat sa mga kabalbalan ng mga Marcos na to. Hindi porket in-endorse ni BP. Lalo na yan mayroong track record na manggagamit. Hindi ho natin pwedeng iboto yan. Tayo ba ay in-endorse na ni Tatay Digong yang si Kirubin. Dito sa base sa dalawa pero itong 10 na to iba ho yan. Yan ho yung mga nakadaupang palad niya, nagkaroon siya ng pag-uusap, nakakwentuhan niya, nakatrabaho niya, kaibigan niya, 'di ba? Spiritual advisor niya. Meron hong istorya si Tatay Digong sa bawat isang kandidato na nandito sa inyong harapan. Even itong si Senator King, meron ho silang istorya, kaibigan niya si Tatay Digong. Pero hindi silang prioridad dito. Ang prioridad dito, itong 10 kandidato na kung saan kinampanya ni Tatay Digong doon sa Hong Kong. Higa nga. Sila ho yan. Tuloy. Mananalo ka, kaya ka ko yan. So let's go back to what you were saying, that it still needs to be proven if a VP Sara endorsement will actually help Senator Amy Marcos make it to the Magic 12. But do you think that But the wind po is yun? beneath her wings. The wind is beneath Sarah's wings. No? So, look at it now. Si Amy umalis na doon sa alyansa. So, the alyansa has 11 candidates na lang. Yung number 10 pa doon, ay yung Isa pa. 11, yung isa pa, namamangka ngayon sa dalawang ilog. Siya kayo yung Camille si Villar. Camille Villar, no? In-endorse din ni Sara. Yung Duterte, 10 lang yon. No? Ngayon naging 12 sila. Ang kinapos Yun ang nga po. alyansa. It's Duterte plus 2. Plus 2. Okay. But balikan ko lang po si Senator Amy. What is your fearless forecast? Will the endorsement of the Vice President make her win, bring her in the Magic 12, put her in the Magic 12, or do you think yung mga Pilipino, kasi meron din daw ibang nagsasabi na, bakit mo naman nagawa yan sa kapatid mo? Or there are still people who are questioning her loyalty to the Dutertes because after all, she is a Marcos. Posibleng may fallout yun, ano? But I'm not seeing that fallout in the Ilocos region. Because in the Ilocos region, the brand is Marcos. It is not Bongbong. It's Ferdinand Marcos Sr. No? And Amy is also a Marcos. No? So it's not gonna affect that. maaaring konti. Maaaring may konti. No? And then again, sanay na rin naman ang tao doon sa magkapatid. Abby Binay, Nancy Binay, Cayetano, Alan and Lino. Diba? Ang dami na yan eh. Wala na yan. JV and Jinggoy. Ano na yan? Sanay na tao yan. It's not going to be... Ang question lang is within the next 3 weeks, dapat talaga magsipag si Amy at magsipag si Sara. If they do their roles very well, this is a fearless forecast. I'm sure Ronald Llamas, my friend Ronald Llamas will disagree with me.
I expect 4 of Sara's candidates. Sabihin na natin make Team it. Sara. 4 to make it, possibly 5. Okay. Okay. I'm gonna stop you there because alamin natin sino yung 4 or 5 na posibleng mapasok sa yung fearless No. forecast sa Magic 12 of the senatorial candidates come May 12. We'll be Ito, rekta na ho tayo sa pagbanggit ng 4 na to nitong si Sir. strategist Lito Banayo. So, iti-teaser natin yung mamaya ko po babalikan yung fearless forecast na 4 to 5. I want to talk about Congresswoman now running Senator for the Senate, Camille Villar. The Vice President also endorsing her at yung kanilang ad sa mga magkakaibigan, walang iwanan. Gaano ho ba katindi kapag sinabi nilang sa mga magkakaibigan, walang iwanan? Malaking bagay yun. No? What's going also for Camille, of course, is the fortune, the Villar fortune. No? And in the last weeks of the campaign, that matters a lot. No? Kasi kailangan lang naman idagdag ka dun sa listahan ng ng sample ballots ng mga local candidates. No? That can mean a lot. No? So, when we're talking of, kanina sabi ko 4, possibly 5. Okay, you have Bongo and Bato, sure na yon, pasok na yon. Sure. You have Aimee, Villar, and Marcoleta. Any of those, minimum of 4, max of 5. So ang maximum mo would be Marcoleta at number 5. Yeah. Obviously, you would... Well, Marcoleta because of the Iglesia Yeah. factor. Pero ibig ko sabihin, para po sa inyo, doon sa tatlo, Aimee, Villar, and Marcoleta, mauuna pong pumasok yung... Gusto ko nating manalo lahat, okay? Pero ito ho ay isang political strategies. Kumbaga, ito ho yung nababasa niya sa mga datos na nakikita niya. Mas maigi na ho na makita na ho natin kung ano ang larawan ng politika sa mga ganitong klaseng individual ngayong mga panahon na to. Pero wag ho kayo magpanghinaan ng loob. In-endorse ho yan ni Tatay Digong. Suportahan ho natin. Two Not women, necessarily. not Basta even. doon sa tatlong yon, either dalawa lang doon ang papasok or yung tatlo all papasok. Pero sinabi niyo po kanina, may isa pa na namamangka sa dalawang ilog. And then that is Congresswoman Camille Villar. Now, that's what I want to ask you. How does the endorsement of the VP to Camille differ? Or would they be similar to the endorsement to Senator Aimee Marcos? Hindi, magkaiba yon because ang problema ni Aimee, yung apelyido niya. No matter how she is a Marcos. So yung galit ng mga tao dun sa pagkakabuwag ng unit team at tingin nila na api si Sara and then of course si Pangulong Duterte pinakulong sa ICC, no? Sobra yung backlash noon kay Aimee. Pero hopefully nga for her magamot 'yon ng ni endorsement ni Sara, who is for all intents and purposes the titular head of the opposition now, no? Yung kay Camille naman, ang problema lang ni Camille, NCR or